ever present sa life ng isang tao, there will be a time na kailangan mo na tutulog. There will be a time na you need to stand on your own. But with our relationship with God, isa lang ang sagot. Anong sagot? We need to have a constant dependence sa Panginoon. Never na never tayong pinaka-independent ng Panginoon. Amen. Sa Kanya. Masarap tumiras sa bahay ng Panginoon. Everyday kang magtatanong, Lord, ano muna? Kaya, sinong gustong makasama ng Panginoon? We need to draw our strength and wisdom sa Panginoon. Hindi natin kailangan mamatay muna. Mamatay na para makasama ang Panginoon. While we are living on this earth, we can reap, no? Pwede natin i-harvest yung rewards ng mga yun kung meron tayong deeper connection with our Lord. Humingi tayo ng kalakasan sa Panginoon, wisdom sa Panginoon. Tingin natin na maramdaman yung presensya niya. Makita natin yung bunga ng mga ginagawa natin. You are forgiving person na, grabe ako, forgiving na ako ngayon, grabe. Makanti lang ako, kakagat ako. So, ngayon, binibigyan mo ko ng patience, Lord, salamat. Fruit ng Holy Spirit, hindi agad yan magbubunga kung hindi ka connected sa Panginoon. We need to abide sa vine ng ating Panginoon. It is the fruit of intimacy. Ang bunga ng pagiging close natin sa Panginoon, dapat nakikita natin. Mahirap sumunod sa Panginoon. Maraming cost, maraming kang isalatayan. Maraming challenges. Yung mga past months na tinala ko. But the reward of discipleship, ang reward ng pagsunod natin sa Panginoon ay napakatindi. Imagine mo, ang unang reward ay magkaroon ng matinding relasyon sa Panginoon. Ano yung mga experience natin? Unang-una, no? Kapag na-receive natin yung pagmamahal at biyaya ng Panginoon, at naintindihan natin ito ng mas on a deeper level, makikita natin yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Mas magkakaroon tayo ng linaw ng kanyang presensya. Uy, Lord, kilos mo to ah. Lord, ikaw ang gumagawa ng mga bagay na ito ah. Makikita natin yung kalakasan sa kahinapan. At yung mga rewards nila, kapag close ka sa Panginoon, ano pa makikita mo? Makikita mo yung kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kapag close ka sa Panginoon, makikita mo yung pag-asa sa gitna ng kawalan. Kapag close ka sa Panginoon, manina lang sa iyo yung challenges ng buhay. Normal na lang sa iyo. Hindi ka na-affected, no? Kapag close ka sa Panginoon, mas magiging malinaw yung purpose mo. Yun yung reward ng pagiging close sa Panginoon. Huwag natin kalimutan, no? Ang pananalangin, ang pagbabasa ng salita ng Panginoon, ang pagsamba, ang pagsunod, at pakikibahagi, lahat yan ay nararapat mong gawin para makasunod sa Panginoon. Sa ating pagwawakas, mga kapatid, ang reward ng pagsunod sa Panginoon ay madaling i-claim kung tayo ay connected sa Panginoon. We just need to make sure that we are connected sa bahay ng Panginoon. Meron tayong iisang layunin kasama ng Panginoon. At meron tayong matinong pagkakasundo sa Panginoon. At lahat ng mga bagay ay magiging mag-aayon sa takdang